Dabay. Guys, we're done eating. Yung bagay. Ibalik mo. What do you mean? Uy, nawawala ang ikot eh. Ibalik mo na. Tama na. Te, ewan ko sa'yo. Be, papalik ka natin. Huwag na. Asa? Tignan mo. Dito ko daw inilagay. Dito ko. Hindi yan ang bati. Magkano pa ba naman nun? Tignan mo doon. Pangina mo tayo. Tigyan na yan. Wala akong pang... Eli, papalitan na lang daw nito. Wala na. Ayan o! Pumunta pa tayo. May bayo. Wala akong papas. Yes, bibili kami sa Mo Cookies. Guys, so diba we bought cookies from momentfood.com. So basically, parang ito yung crumble cookie ng Pilipinas. It's a palm-sized cookie. So, this is mine. Look, ang laki niya, guys. So, let's see kung anong lasa niya. Ngayon, oh. Gusto mo pa? Oh. Sinyalit ako. Ng artisan test. Si Jaden mo. iPad kid. iPad kid. Hindi, tablet kid. Tablet kid yan. Ay, pati yun sa'yo? Kaya mo yung akin. Lala kagat ha. Subukan mo talaga. Sa tingin mo maliit yan. Hello? Guys, nasa Intramuros kami. This is very spontaneous. Ayun sila guys. Kita naman kayo ng ganito. Replika na po yan. Hindi na siya yung original. Kasi po, binumba po ito na mga... Palikot dito, puro dagat. Ba't nawala yung dagat? Saan napunta yung dagat na? Ginawa pong gold coast. Okay, dagat pala yung dati. Yes po. Yung ano dyan? Oo. Gold coast is dito. Dagat pa lang. Ganda ng ano, o sunset to. Baka may sumabot na pulpo na. Ashley! Before, it's surrounded with the seawater or moat. Or sa Tagalog, tinatawag nating ilog-ilogan. Tingnan nyo po yung walls. Yan po. So, still water inside po. Tinatawag nating lagoon. Kasi connected pa rin po siya sa Pasig River at secondly, uminsert po si British 1762 to 64. At yung pangatlo, Amerikano. 18 during Spanish time. So 100 years. Noong nakaraang linggo, nag-celebrate sila ng 100 years po. Anniversary. More than 6,000 families. Natin po yung base student ang gandang numbers. Hindi po, baba ko kayo. Ganun. Ay po, nagkaroon na po. So this is a monument, guys.
for the 100,000 innocent people that died in 1945. Men, women, children, and infants. So they all died because of stray bullets from some other women being raped by Japanese. So the Battle of Manila is between February 3 to March 3. Only 1 month, so they destroyed all, and 100,000 innocent people died. Pero yung 100,000 ay hindi lang po dito sa lugar na to, including nearby places po. Hi guys! Kumain ka na kumain na marami. Yan. Hi! Say hi to the vlog. Ako naman i-vlog mo, kaya binablog ko kayo. Oo nga. Nakakatapat naman sa'yo. Hey! Stussy. Stussy boy. PM niya siya sa akin. Yodge. Paano ko sa picture na? Kunyari ikaw yung tourist guide namin. Go. Go. Walang yung Mag-invento ka lang. kamentat pagkihan. Dapat tatlo eh, dagat na. Dagat na yan. Jaimon, anong masasabi mo? Nakarating ka na at nagkita-kita na tayo. Sabi niya, labag to sa kalooban ko dahil pinilit-pilit lang ako niya. Napakainit, papupuntahin ako dito nakamotor. Mas pinili niya magmotor eh. So, ngayon guys, ay papasok tayo sa isa sa pinaka kinatatakutan. Yung likod naman po sa night stop ay Pasig River connecting Manila Bay. Ginamit naman po ng mga Amerikano kasi their naval base. Kaya po maraming mga angkla dito. Tapos panahon ng Espanyol, ay ng mga Hapon, itong American barracks ay naging free. For storage or military supply because of the big cannons at the back facing Pasig River and Manila Bay. During Japanese time, ito po ay naging prison cell and their torture area po nila. So, then they starved them to death and they died because of suffocation. Bakit nila ginagawa? After 19, kasi yun nga, ang piling po nila sa mga karamihan is kalaban po. So, pag napagtipan ka po nila na hulihin ka po nila. Ayun. Lalo na yung siguro yung mga sundalo, diba? Pag sundalo ka nakalaban lang, karega nila dyan. Siguro After 1945, they found out 600 decomposing corpses sa loob. At dahil nga mabaho na yon, so hindi na po nila inilagay sa malayo, dito na po nila lahat inilibing sa White Cross. Oh, alam mo na kuya, sama mo dito ka dapat may cross din. Ayaw pala yun. Ay, yung pinaglibingan ko. Tuwing All Souls Day po, ang ating November 2, ang ating gobyerno is naglalagay po ng bulaklak at saka mga kandila po dyan. Hindi pa brother. Doon sila Alin yun? Hindi po yun. Dito, iba naman po.
ang balakang niya. You are answering all requests. Please conduct yourselves with dignity and respect at all times. Gosh. Charot. Ah! Charot. Bakal lang. Patong-patong na po sila. They all fire. Women and children killed by violence. Scattered dead bodies all over Manila. Oo. Pinagiging pa. Oo. May dami laro. Father and son. Kasi ito po, dati sarado. So, binuksan po nila ito na maging attraction nga yung lugar mo. Para may air ventilation. Pero po yung magaling na yun, mas wedding na sa'yo. Uy, asan na sila? The US Army discovered 600 decomposing corpses. Dito ba yan? Oo, dito po. Sa loob. Saan dito mismo? Oo. Ano mang dalayan na tayo po? Kasi river po natin, kahit kung Manila. Wow, may aircon. AC. Dito makikita yung ibang mga building at saka ibang churches po na nasira ng 1940. So ito po yung ating palacio ng gobernador o main office po ng ating Comelec or Commission on Election. Dito po nagpapasa ng Certificate of Candidacy pag may presidential election. Ito yung madalas natin makita. So dati po, 2-story building lang po siya. 2 palapag lang. Ngayon ay 8 na po. Yung ating Santo Domingo Church. So gawa po ito ng mga Dominicans noong 1863 hanggang 1875. So 13 years po siyang ginawa. At nasira din po ito noong 1945. So inilipat naman po siya sa may Quezon Avenue sa Quezon City. O saan na Ayuntamiento de Manila. Spanish word, tandaan niyo po para may alam na po kayo kagad na Spanish word. Ayuntamiento de Manila or Manila City Hall. Ayuntamiento. Kung naaalala niyo po yung Mapua, ito po yung dating nakalagay po doon. Nagawa ng mga Franciscans noong 1578, so nasira din po siya noong 1941. Pero ito hindi na po ni-rebuild. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit hindi po ni-rebuild ng ibang mga churches, yung mga churches nila dito, during Spanish time po, during Japanese time po, Espanyol, ang Lourdes Church and Convent na ginawa noong 1891. So, 7 years bago nandito yung mga Amerikano. So, ito nasira din po noong 1945 at nasa Quezon City na lang po siya. Hindi pa talaga. Ito naman yung kagaling na ma'am, yung aduana. So, aduana is a Spanish word. In English, it means Bureau of Customs. So, medyo humaba. Sa Espanyol, aduana lang. So, it became a custom house because of the Plaza Mexico at the back, beside Pasig River. So, they're having their
ang Mexican Galleon Trading. Kaya po ito naging custom house. So ito naman yung San Ignacio Church. Nadaan na natin tayo kulay puti. Katabi po ng Ateneo. Yun. So, ito po yung San Ignacio Church na dati po lahat ng simbahan po dito, yung 7 simbahan is kasama yung Manila Cathedral sa nasira. So, ini-rebuild na lang po yun. Tapos nagpaasal na si Gabby at Sharon. Sige, wali. So, ito naman po yung San Nicolas de Tolentino. If you remember Manila Bulletin, yung newspaper company kaganina. Ito po yung dating nakalagay doon. At ang pangalawang bahay, po siya ng mga Recoletos. So, halos parehas po sila ng mga priors ng San Sebastian. San Sebastian Recoletos. Ito po yung pampitong Manila Cathedral na nasira po noong 1945. Kasi yung Manila Cathedral po, bakit 7? Because the Ikot tayo. Dito ka sa gilid-gilid ng guys. Ikot tayo. Bili, hawa kayo sa akin. Tapos na memory mo. Ito yung birthday ni Winnie. Hindi na napupunchurch. Ashley. Jaden! Plastic lang pala. Jaden! Ashley! Ayan na! First time nakikita na kayo. Ano? Takbo ka na. Tatakbo ka. Basta ka nakita natin. Tapos natapa ka. LDR sila. Tapos natapa ka. Gusto mo na maglakad? Yeah! Magulang nga, hindi na pa gano'n. Kasi kala ko walang nagbabantay. Kasi pang naman yan ka. Dito, mas maganda yung Ito nga yung titignan aangin mo. Ito ka dapat, oh. Ganda ng tilapia. Oh my God, may tilapia. Kukunin ko yan. Kakainin ko yung mga tilapia. Ayun, lalaki tilapia. Lalaki nito. Sarap. Wow, sarap. Wow, sarap. Wow, sarap.